Sa usapin ng kaligtasan, mayroong apat tayo na dapat maintindihan. At isa dito ang ating pag-aaralan ngayong gabi, ang pagiging makasalanan ng tao. So ayon sa Biblia, sa Romans chapter 3 verse 10, ang sabi ay ganito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So sabi niya, walang matuwid kahit isa. Ibig sabihin, lahat tayo ay hindi talaga matuwid perfectly. Kumbaga meron tayong mga pagkakamali. Ang sabi nga sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. So, ikaw man o ako, siguro walang tao dito ang magdi-disagree na kumbaga siya ay hindi nagkasala o walang kasalanan, na sinasabihin niya na siya ay perfect. Kasi lahat ng tao ay talagang aaminin na nagkasala kung magiging honest lang tayo sa ating mga sarili. Ang sabi niya dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa standard ng Panginoon, sa sukatan ng Panginoon, tayo ay bagsak lahat. Kumbaga sa exam, gaano man kataas ang iyong grado, kung nakakuha ka man ng 74, kung ang passing grade ay 75, nakakuha ka man ng 74, samantalang ang iyong mga kaklase ay 70, 50 at mayroong mga 0, lahat yan ay bagsak kung tatanungin mo ang iyong guro kung sino ang nakapasa. So, ang sabi nga dito sa James chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, kung kaya mo man, kung ikaw man kaibigan, kapatid, ay kaya mong gawin ang lahat ng kautusan perfectly. Pero, kaya lang, siyempre, wala namang perfect na tao talaga. Sabi dito, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. So magkamali ka lang sa isang kautusan, ay nagkasala ka na sa lahat. Kumbaga ibig sabihin, hindi mo pwedeng ireklamo na, halimbawa merong 10 commandments, tapos isa lang doon ang nagawa mo. Hindi mo pwedeng ireklamo na sasabihin mo na, isa pa lang naman ang nagawa kong pagkakamali. Isang commandment lang ang nalabag ko. So, hindi pa ako karapat-dapat na parusahan. Hindi ganon, kaibigan, kapatid. Sapagkat, isa lang doon ang nalabag mo, ay karapat-dapat ka na parusahan. Kumbaga, grounds na yun para ikaw ay maparusahan. Ikaw ay maituring na makasalanan. Ang sabi sa James chapter 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So dito pa lang sa part na to, lahat talaga tayo ay makikita natin na tayo ay nagkakasala. So ibig sabihin, hindi talaga natin maidi-deny na tayo ay nagkakasala nga. Yung sabi ng verse 23 ng Romans chapter 3, na sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So, sabi nga ng Biblia sa 1 John chapter 1, na kung sasabihin natin na tayo ay hindi nagkasala, anong sabi doon? Tayo ay, kumbaga wala sa atin ang katotohanan at ginagawa natin sinungaling ang Panginoon. Kasi ang totoo, ang sabi niya mismo sa kanyang salita, kakabasa lang natin sa Romans chapter 3, na tayong lahat ay nangagkasala nga. Walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? Lahat tayo ay bagsak sa standard ng Panginoon. So ito ang ating tinitingnan ngayon, ang number 1 na kailangan nating maunawaan sa usapin ng kaligtasan na tayo ay nagkasala. So ngayon, ano ang nangyari dito sa ating, ano ang epekto nito sa pagkakaroon ng kasalanan ng isang tao? Ang sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So ang ating kasalanan, ang ating kasamaan pala, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay nahiwalay sa Panginoon. Kung matatandaan dati nung una sa book of Genesis, na ang tao ay wala pagkasalanan, si Adan at saka si Eva, sila ay harap-harapang nakakausap, nakakasama nila ang Panginoon. Subalit nung sila ay nagkasala na, doon na nagkaroon ng gap, nagkaroon na ng distansya ang tao at saka ang Panginoong Diyos. Hanggang sa panahon ngayon, tayo ay nangagkasala sa Panginoon, ay tayo ay, kumbaga nahiwalay tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang tawag sa atin dito, nung tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Panginoong Diyos, ang tawag sa atin ay, ang sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So dati, kung tayo ay mga makasalanan pa, tayo ay mga patay spiritually. Okay? Pero bubuhayin tayo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng panibagong buhay kung tayo ay sasampalataya. Pero sa puntong ito, pinag-usapan natin ang pagiging makasalanan ng tao. Isang dapat maintindihan ng tao sa usapin ng kaligtasan, isang dapat
tanggapin, aminin ng tao na siya ay nagkakasala. At sa kalagayang ito na ikaw ay makasalanan, tayo ay makasalanan, sa puntong ito, tayo ay hiwalay sa Diyos, tayo ay patay spiritually. Kasi nga dahil sa pagkahiwalay natin sa Diyos. So anong mangyayari dito? Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So mayroong kamatayan na hinihingi ang kasalanan. Ito ay ang kabayaran na kailangan maibayad natin sa kasalanan. Dalawang uri ng kamatayan. Mayroong physical at mayroong spiritual. Sa physical na kamatayan, ito nga ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, ang physical na kamatayan, hindi ito may iwasan. Lahat ng tao ay mamamatay. Mayaman ka man, mahirap ka man, matanda ka man, o bata pa man. Kumbaga, lalaki, babae, anumang uri ang kinikilala mo sa buhay, mamamatay ka. Yung iba nga, hindi pa naipapanganak, namamatay na. Ang iba, kakapanganak pa lang, namamatay na. So, kung ikaw ay lumakad na sa sanlibutan ng ilang taon, kumbaga sa sasakyan, kung baga, halimbawa sa isang gamit, sa isang sasakyan, kung iba nga kakalabas pa lang, nasisira na, lalo na siguro kung yung bumiyahe na ng ilang mileage na ang kanyang itinakbo. Kumbaga ganun sa tao. Kung iba nga kakapanganak pa lang o hindi pa pinapanganak na mamatay na, lalo na siguro tayong mga nagkakaroon ng edad. Kung palapit na tayo doon sa ating kamatayan. Kung kailan itinakda ng Panginoon ang ating kamatayan. Kasi nakatakda na yan. Yun ang nagagawa ng kasalanan. Meron tayong kamatayan. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 19, sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. So kung ano daw ang nangyayari sa mga tao, ganun din ang nangyayari sa hayop. Ano yun nakapares na nangyayari sa kanila? Sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyayari sa kanila. So mayroon tayong common sa mga hayop. O, di ba? Ang tao at ang hayop ay mayroong common. Isang bagay ang nangyayari. Ano ito? Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga. At ang tao ay walang karangalang higit sa hayop. Kumbaga, kung pag-uusapan ng kamatayan, wala tayong maipagmamalaki, wala tayong lamang doon sa mga hayop. Ang sabi pa dito, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Kumbaga, sa verse 20, ang sabi dito, lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok. Kumbaga, ano man ang kalagayan mo sa buhay, gaano ka man kayaman, gaano ka man kakilala, gaano man kadaming malita ang pera mo, o gaano ka man kahirap na nakatira sa barong-barong, kung pagsamasamahin mo man ang lahat ng klase ng yun na uri ng tao, at ikumpara mo sa hayop, sa oras ng kamatayan, isa lang ang mangyayari sa kanila na kaparehas ng sa hayop. Parehas silang babalik sa alabok. Gaano mo kaganda ang iyong kabaong, gaano mo kadami ang makikipaglibing sa iyo, ikumpara mo sa isang aso na nasagasaan doon sa kalsada ng truck na sa pagdaan ng mga sasakyan na nagugulungan siya at napipitpit. Ikaw naman na isang mayaman, madaming nakipaglibing, napakaganda ng musileo, napakaganda ng kabaong, may pakain pa, may musiko pa. Pagdating ng araw, magiging kagaya ka rin ng aso na yon na nasagasaan sa kalsada. Magiging alabok. Wala tayong maipagmamalaki. At yun ay nakatakda sa atin, ang mamatay na minsan. At ang sabi ng Biblia, pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 14, ito ang isang uri naman ng kamatayan. Kanina physical, ito naman ang ikalawang kamatayan, ang spiritual na kamatayan. Ang sabi dito, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. So mayroon ding ikalawang kamatayan. Kung mayroong physical na kamatayan, mayroong ikalawang kamatayan. Ito yung eternal separation from God. Kung ang Diyos ay nasa langit, hiwalay tayo sa Diyos, ibig sabihin sa impyerno ang destinasyon natin. Kung nandito tayo sa kalagayan na ito, na bilang makasalanan at aabutan tayo ng kamatayan. Ang sabi sa verse 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So itatapon sa dagat-dagatang apoy, yun ang ikalawang kamatayan. Kung ang tao ay makasalanan sa
kumbaga maabutan siya ng kamatayan sa kalagayang makasalanan. So maintindihan natin na tayo ay makasalanan. Okay? Yun ang importanteng aminin natin kasi maraming mga tao ang dinideny na kumbaga dumadating pa sa point na kinukumpara nila ang kanilang sarili sa mga tao. Kumbaga ang mga tao, ang kanilang kapitbahay o ang kanilang kaibigan o ang kanilang kakilala na makasalanan, yun ang nagiging reference ng kanilang pagiging mabait o pagiging makasalanan. Samantalang dapat ang maging reference natin ay ang standard ng Panginoon, hindi ang ating mga kaibigan o mga kakilala. Kasi minsan sabihin natin, hindi naman ako makasalanan eh. Hindi ako katulad niya. Katulad ni kung sino man yung kakilala natin. Ganun ang nagiging nagiging mindset natin. Kaya sa tingin natin mabait tayo. Lalo na kung sasabihin tayo ng ating mga magulang na napakabait natin. Pero gaano man tayo kabait sa tingin ng ating mga magulang, ng ating mga kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay, gaano mo tayo kabait kumpara doon sa mga tao na kakilala natin na sinasabi natin mas makasalanan kaysa sa atin, sa paningin ng Panginoon, sa standard ng Panginoon, tayo ay makasalanan pa rin. So una, para magkaroon tayo ng kaligtasan, dapat nating maintindihan, dapat nating aminin sa ating sarili, aminin natin sa Panginoon na tayo ay makasalanan. So yan lamang po at subaybayin nyo ang kasunod na topic na ito. Ingat!